Nasusunog ang Tehran. Sa nakalipas na 24 oras, ang multo nga mabe, Dua Spirit ay muling isinulat ang mapang kapangyarihan sa gitnang silangan sa pamamagitan ng mga linyang itim ngang usok ngang pulbura at nadurok na semento. Ito ang mismong Circle of Death, isang kabuwang operasyong militar, isang koordinasyong walang katulad sa pagitan ng Israel Defense Forces, IDF, at NG United States Central Command. Ang langit sa gabing Tehran ay winaranam nga nakapangingilabot na liwanag. Walang masirena ng babala ang umabot bago nahanap ng mga smart bomb ang pinakatagong kuta ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ito ay isang senaryo ng Red Alert sa pinakamataas na antas. Ang lakas ng Strategic Air Force ng Amerika at ang sopistikadong network ng paniktik ng Mossad ay naging isa upang isagawa ang isang misyon, burahin ang sistema ng nerbiyos ng utos ng Islamic Republic. Kinumpirma nga mataas na opisyal ngang militar na ang operasyong may kodnami na cleansing ay nagpakilos ng hanggang 4 na B-2 Spirit stealth bombers upang magbigay ngam nga nakamamatay na dago sa puso ngang Iran. Ang bilang nga kaswalti sa hanay nga mga matataas na pinuno nga Iranian Guard ay umabot sa antas na hindi kapanipaniwala. Ang nga pangalang dati ay kinatatakutan sa rehiyon, ang nga arkitekto ng proxy networks mula Lebanon hanggang Yemen, ay mga dokumento na lamang na may markang kulang X. Ang Tehran sa kasalukuyan ay hindi lamang isang pugon ngang apoy sa aspetong militar kundi isa ring kumunoy ngang kawalan ng pag-asa. Habang sinusuri nga satellite ng militar ang lugar, lumilitaw ang isang malupit na larawan. Ang nga imbakan ng langis ay naglalagablap, ang nga Space Command Center ay paralisado, at ang mga critical na defense industrial complexes ay napatag sa lupa. Tayo ay nakatayo sa pintuan ng isang bagong kayusan sa mundo sa gitnang silangan. Hayagang idineklara ng Amerika at Israel na hindi sila titigil hanggat ang nuclear threshold ng Iran ay hindi tuluyang napapatag. Ito ay isang executive order na ipinatupad sa pamamagitan ng dugo at lakas ng apoy. Ang decapitation strikes na ito ay isang matinding kumpirmasyon. Ang panahon ng pagpaparaya ay tapos na, nagbibigay daan sa isang malupit at mapagpasyang paglilinis. Manatili kayo sa inyong mga posisyon dahil ang aming ibubunyak tungkol sa pagkakakilanlan ng mga general na nasawi ay yayanik sa lahat ng paniniwala tungkol sa katatagan ng Tehran. Sa gitna nga sandaling may nakakapigil hiningang tensyon, ang buong rehiyon ng gitnang silangan ay tila nahulo sa isang tahimik na katayuan ng babala. Ang mga encrypted military communication channels ay patuloy na gumagana, ang mga reconnaissance satellite ay masusing sinusuri, ang bawat malit na paggalaw, at ang lahat ng mata ay nakatuon sa Tehran na tila naghihintay ng isang reaksyong maaring magpasiklap sa isang hindi makontrol na eskalasyon. Hindi na lamang ito simbolikong papigil, ito ang yukto kung saan ang bawat desisyon ay may dalang panganib na muling hubugin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon sa mga susunod na dekada. At sa mismong atmosferang puno ang matinding pressure na iyon, ang katotohanan ay nagsimulang lumabas. Mga gino at gino ang decapitation operation na kakatapos lang isagawa ng Israel at Amerika ay direktang tumama sa central nervous system ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na ginawang mas grave ang pinakamatitibay na bunker. Ang sentro nga malakas na lindol na ito ay ang kapalaran ni Ahmad Vahidi, ang bagong komanda ng Iranian Guard, ang tauhang itinuturing na may hawa ngang tunay na susingang buhay at kamatayan sa Iran ngayon. Ang open source intelligence data mula sa pinangyarihan sa hilagang bahagi ng Tehran ay nagpakita ng isang kakilakilabot na larawan. Ang mga gusaling pinatibay ng special na reinforced concrete kung saan matatagpuan ang Operations Command Headquarters ng Iranian Guard ay napatag ng mga laser-guided penetration warheads. Ang nga video na kumakala sa social media ay napapakita ngang makakapal na itim na usok kasama ang mga sunod-sunod na pagsabo, isang malinaw na tanda na ang nga imbakan gabala at mga strategic communication systems ay tuluyang nawasak. Ayon sa mga strategic analyst, kung ang pagkamatay ni Ahmad Vahidi ay opisyal na makumpirma, ito ay magiging isang mas masakit na dago kaysa sa pagkawalan ni Qasem Soleimani noong 2020. Bakit? Dahil si Vahidi ay hindi lamang isang general, siya rin ang chief architect ng buong National Security Network ng Iran, ang taong direktang naunay sa mga operasyong militar mula sa hangganan ng Iraq hanggang sa baybayin ng Mediterranean.
Ngunit ang operasyong ito ay hindi lamang nakatuon sa isang individual, ito ay isang sistematikong paglilinis. Kasama ni Wahidi, ang listahan ng kamatayan ay tinawa din ang pangalan ni Abad Karami, isa pang makapangyarihang general ng Iranian Guard, kasama ang serye ng mga nangungunang nuclear experts. Ang matumpa na pag-atake sa katapusan ng linggo, ang oras na karaniwang pinipili ng Mossad upang magpakawala ng mapinakanakagugulat na suntok, ay nagpakita ng isang napakadetalyadong paghahanda. Ang domino effect ay nagsimula na nang ang mapinakamataas na commander ay nabura. Ang buong network ng mga proxy militia tulad ng Hezbollah o Hamas ay mahuhulog sa isang estado ng tactical disorientation. Ang pinakamalaking tanong sa ngayon ay paano nabasa ang Israel at Amerika ang lokasyon ng mga tauhang laging nakatago sa ilalim ng pitong patong ng seguridad tulad ni Wahidi? Ang sagot ay nasa isang nakamamatay na butas sa paniktik. Ang hinala tungkol sa pagkakaroon ng mga high-level moles sa loop mismo ng Iranian Guard ay nagiging mas malinaw kaysa dati. Hindi lamang gumamit ang Mossad ng mga satellite o micro-UAV, tila nakapasok na rin sila sa loob ng internal communication system ng Iran. Ang bawat hakbang, bawat lihim na pakpupulong ng mga general ay nalantat sa ilalim ng lente ng kalaban. Ang kawalan ng kakayahan ng mga puwersa ng seguridad ng Iran na protektahan ang mga pangunahing tauhan sa mismong kabisera ng Tehran ay isang patunay ng teknikal at moral na pagbagsak. Ito ay isang mensaheng ipinadala sa pamumunong Iran, walang lugar ang ligtas. Kapag ang sistema ng utos ay pinutol, ang hayop kahit gaano pa ito kabangis ay nagiging isang tumpo na lamang ng kalamnan na walang utak na kumokontrol. Ang pagbagsak ng military nervous system na ito ang siyang pasimula para sa mga susunod na hakbang ng koalisyon. Isang yugto kung saan haharapin ang Tehran ang isang realidad na mas malupit ng maraming beses, ang ganap na pagkawala ang pangarap na nuklear at ang pagkakalas-kalas ng rehimen mula sa mabita sa loob nito. Kung ang decapitation operation ang dago sa utak, ang nga serye nga airstrikes na nakatutok sa nuclear infrastructure ang siyang laslas sa lalamunan ng Iran. Kagabi, nasaksihan ng mundo ang pagbagsak ng tinatawag ng Tehran na mga invincible fortresses. Nang humupa ang fallout at usok mula sa mga pagsabog sa ilalim ng lupa, isang malupit na katotohanan ang lumitaw. Ang pangarap na nuklear ng Islamic Republic ay nabaon sa ilalim ng libo-libong toneladang reinforced concrete. Ang pinakanakagugulat na dagok ay ang direktang suntok sa Yellow Cake supply chain. Bakit inuna ng Israel at Amerika ang pagwasak sa uranium mining at processing plant na ito sa halip na ang mga dambuhalang nuclear reactors? Ang sagot ay nasa estratehikong pag-isip na putulin ang pinamumulan ng buhay mula sa ugat. Ang production plant sa sentro ng Iran ang tanging pasilidad na nagpapalit ng raw uranium ore tungo sa compound na concentrated uranium oxide ang mandatoryong kailangan bago ipasok sa mga enrichment centrifuges. Kung walang Yellow Cake, ang buong sistema ng centrifuges na nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar sa Natanz o Fordow ay magiging nga walang kwentang tumpo ang bakal dahil sa kawalan ng fuel input. Ang Israel ay nagsagawa ng isang kalkulasyon gamit ang firepower. Pinatumba ang unang yugto upang paralisahin ang buong nuclear supply chain sa loob ng hindi bababa sa isang dekada. Kasabay nito, sa nuclear facility sa Arak, ang plutonium fortress na dating inaasahang magiging ikalawang daan patungo sa atomic bomb ay opisyal na ring gumuho. Sa kabilang nga lihim na pagsisikap ng Iran na muling itayo at kumpunihin ang kanilang nga pasilidad sa nakalipas na panahon, ang mas squadron ng stealth fighter na F-35E adir ng Israel ay bumalik sa larangan ng digmaan na may malinaw na layunin, ang lubos na tapusin ang mga hindi natapos na gawain. Ang pagbomba sa heavy water plant sa Arak ay hindi lamang simpleng pagwasak sa mga kagamitan o pagantala sa operasyon, kundi isang aksyon na naglalayong tuluyang burahin ang kapasidad sa paggawa ng plutonium, isang uri no nuclear material na mas malakas ang puwersa en pagsabog kaysa sa enriched uranium. Ang mapinakabagong satellite images ay nagpapakita na ang mga reaktor ay tuluyan ng nayupi, ang maistruktura sa loop ay gumuho, na nadulot sa Ara na maging isang radioactive na guho na halos imposibleng may balik sa loop ng maraming dekada. Ngunit kung ang Ara ay dulo lamang ng malaking yelo, ang tunay na impyerno ay matatakpuan sa kailaliman ng lupa, kung saan naroon ang tinatawag na mga lungsot ng missile sile.
Gumugol ang Tehran ng maraming dekada upang maktayo ng isang dambuhalang network ng nga underground tunnels na bumabaktas sa mga mapanganib na kabundukan sa lalawigan ng Khuzestan. Halimbawa nito ay ang pasilidad sa Desful, isa sa emega pinaka-importanteng strategic weapons caches kung saan nakatago ang libu-libong long-range ballistic missiles na may kakayahang umabot sa Tel Aviv o sa mga base militar ng Amerika sa Europa. Dati itong itinuturing na hindi mapapaso na kuta ng Iran. Gayunpaman, ang paglitaw ng nga multo na langit nabe, 2 spirit na may dalang nga bunker buster bomb na GBU. 57 MOP ay lubos na nagpabago sa kalagayan sa larangan ng digmaan. Ang GBU, 57, ang halimaw, na tumitimbang ng halos 14 na tonelada na may napakatigas na balat na bakal, ay may kakayahang bumaon ng higit sa 60 metro sa reinforced concrete bago sumabog ang warhead nito na tumitimbang ng may 2 tonelada. Ang mapagatake mula sa madiskarteng taas ay nakpadurog sa mga pasukan ng Missile City sa Desful at ginawa itong dambuhalang bunton ng maguho. Sinubukan ng Iran na mapadala ng nga combat engineers upang buksan ang ngalagusan, ngunit sa tuwing may lumilitaw na bulldozer, isang Tomahawk cruise missile mula sa Arabian Sea ang mabilis na dumarating na tila isang tadhana ng pagpaslang na nagpapatoy sa lahat ng pagasyang pagbanggon. Ang mga missile caches na nakakahalaga ng milyon-milyong dolyar, ang militar na dangal ng Islamic Revolutionary Guard, ay naging dambuhalang samantadong libingan na naggulong sa kanilang sariling sundalo at sandata sa malamig na kailaliman ng lupa. Ito ang pinakamalinaw na patunay ganap na pangingibabaw na teknolohiyang militar. Kapag ang teknolohiya ay kayang bumaon maging sa likas na proteksyon ng nga bundok, lahat ng taktika ng pagtatago, pagkakalat o pagbabalat kayo ng Iran ay nagiging walang saysay. Nagpadala ang Amerika at Israel ne isang malamig at tiyak na mensahe. Walang kapal ne ligelupa o bato ang sapat upang itago ang ambisyong nuklear ne ke Tehran, at walang kuta ang sapat na matata upang makaiwas sa pagatol mula sa langit. Ang pangarap na nuklear na dating pinakapinoprotektahan sa planeta ay naging isang mahal na aral tungkol sa halaga ng pahamon sa isang superpower na nawalan na ng pasensya. Ang katahimikan pagkatapos ng mga malupit na airstrikes ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang nakakatakot na sandali bago ang isang mas matinding bagyo na nabubuo. Ayon sa opinyon ni retired General Jack Keane, isa sa mga nangungunang strategic minds ng militang Amerika, ang nasaksihan ng mundo sa mga nakaraang araw ay nakatapos pa lamang ng halos 90% ng gawain. Ngunit ang nalalabing 10% ang siyang pinakamapanganib, pinakamahirap, at may pinakamahalagang papel sa pananatilingang rehimen sa Tehran. Bakit 10%? Dahil ang nga iyon ay hindi mapermanenteng target na maaring wasakin ng bomba o misil. Sila ay mga buhay na target, ang mga pisikal na imbakan na napakasensitibo. Ang fokus ng yuktong ito ay ang misyon na kunin o tuluyang sirain ang 450 kg enriched uranium ng Iran, ang holy grail ng militar na kailangang kontrolin ng Washington at Tel Aviv sa anumang paraan. Ang Air Force, gaano man kalakas, ay hindi kayang lubusang ayusin ang dami nga material na ito sa pamamagitan lamang ng pagbomba. At iyon ang sandali kung kailan ang nga tunay na multo ay papasok sa laro. Ang Tier 1 Special Operations Forces ng Amerika, kabilang ang Delta Force at SEAL Team 6, ang kukuha sa pinakamapanganib na gawain, ang pumasok sa mga kompleks na matatagpuan sa lalim na daan-daang metro sa ilalim ng lupa, kunin ang uranium, at tuluyang i-disable ang mga nuclear devices bago pa makagawa ang Iran ng anumang desperadong aksyon. Ang tuwan, day countdown ay opisyal nang nagsimula. Hindi ito isang random na numero, kundi resulta ng isang napaka-sopistikadong logistic at operational calculation. Ang unang linggo ay ang yugto ng pagputol sa daluyan ng dugo, ang ganap na paghihiwalay sa mga nalalabing unit ng Revolutionary Guard. Ang ikalawang linggo ay ang yugtong pagwasak sa mga pananggalang, ang paglipol sa lahat ng point defense systems, mobile radars, at mga nalalabing launcher. At ang ikatlong linggo, ang mapagpasyang yugto ay ang malawakang ground landing upang kontrolin ang nga command centers. Ang 21 araw na limitasyong ito ang siyang patalim na nakatutok sa lignang gobyerno sa Tehran. Kung hindi makokontrol ang dami nga uranium na ito, ang panganib na mahulog ang mga nuclear weapon sa kamay nga non-state actors ay tataas ng napakabilis.
Samantala, sa malalim na asol na katubigan na Arabian Sea, ang isa pang bakal na sipit ay tahimik na humihigpit. Ang sentro ay ang amphibious assault ship na USS Tripoli na sa katunayan ay isang modernong light aircraft carrier. Sa pagkakaroon ng mahigit 3,500 marines mula sa 31st Marine Expeditionary Unit, ang presensya ng USS Tripoli ay nagpapadala ng malinaw na mensahe, hindi lamang atake ang Amerika mula sa malayo, handa na silang tumapa sa lupa. Hindi nagiza ang USS Tripoli. Ito ay binabantayan ng mga Arleigh Burke-class destroyers at sinusuportahan ng aircraft carrier na USS Abraham Lincoln. Sa deck ng barko, ang mga F-35B fighters kasama ang AH-1Z Viper attack helicopters ay patuloy na nagsasagawa ng mga misyon upang palambutin ang larangan ng digmaan. Winawasa ang bawat patong ng coastal defense ng Iran. Ang Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang mahigit 20% ng supply ng langis sa mundo, ay naging sentro ng buhay at kamatayan. Sa loob ng maraming dekada, ginamit ng Iran ang kipot na ito bilang pusta sa negosasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya ang Amerika na tuluyang alisin ang kalamangang iyon sa pamamagitan ng pagtatak ng ganap na kontrol sa lugar. Ang katahimikan ng mga bansa sa Gulf gaya ng Saudi Arabia at UAE ay nagpapakita na tapos na ang laban. Walang pagtutol. Tanging ang lihim na suporta ang kumikiling sa panig ng koalisyon. At sa katahimikang iyon, isang bagong kaayusan ang unti-unting nabubuo. Sila ay nananatiling nanonood lamang sa gilid habang hinahayaan si Uncle Sam na gumawa ng pinakamahirap na bahagi ng trabaho, ang baliin ang malasong pangil ng rebeldang Iran. Ang pag-istambay ng USS Tripoli at ng 31st Marine Expeditionary Unit sa Arabian Sea ay hindi lamang para sa depensa. Ito ay isang lunsaran para sa mga amphibious operations upang sakupin ang mga estratehikong isla o ang mga matataas na lugar sa kahabaan ng kipot kung ang Tehran ay gagawa ng anumang hangal na hakbang. Ngayong hawa na ang Amerika ang lalamunan ng Iran, ang kakayahan ng Tehran na makipagtawaran sa hapak ng negosasyon ay opisyal nang naging zero. Wala na silang langis na maibabenta, wala nang kipot na magagamit na panakot, at ngayon, maging ang lagusan nila patungo sa dagat ay pinalilibutan na ngang isang pader ngang bakal na hindi matitibak. Mga Gino at ginang, habang dinudurok ng mga bombang GBU, 57 ang nga konkretong bunker mula sa labas. Salop naman ng nga saradong silit pulungan sa Tehran, isang uri ng pampasaboh na mas mapanganib ang naghihintay na sumilap ang pag-alinlangan sa tiwala at ang labanang buhay at kamatayan sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang pangkatin ng Iran. Ang pader na itinayo sa pundasyon ng relihiyosong ideolohiya at ganap na katapatan sa Revolutionary Guard ay nagpapakita ng ngabita na hindi na kayang hilumin. Isang senaryo ang pag-atake mula sa labas at gulo, mula sa loob ang nagtutulak sa Islamic Republic, sa estado ang pagpapakamatay mula sa sariling bakuran. Ang sentro ng internal na digmaang ito ay ang matinding banggaan sa pagitan ni President Masoud Pezeshkian, ang kinatawan ng sibil na sangay ng gobyerno, at NGM-ga mabalasik na general ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC. Ayon sa mga impormasyong tumagas mula sa loob ng Tehran, ang isang emergency meeting ng National Security Council ay nawi sa isang arena ng mga paratanggan. Si President Pezeshkian, gamit ang pananaw ng isang teknokra, ay naglahad ng isang ulat tungkol sa kalagayan ng bansa. Kung walang kasunduan sa tigil putukan na mapipirmahan sa loob na susunod na 3 linggo, ang ekonomiya ng Iran ay tuluyang maglalaho. Tingnan natin ang nga numerong nagsasabi nga katotohanan. Ang Iranian rial ay kasalukuyang nasa malayang pagbagsak. Ang halaga nito ay hindi na nalalayo sa mga basurang papel sa mga kalyang Tehran. Ang hyperinflation, ang paralisadong sistema ng pagbabangko dahil sa magaragdagang sanksyon, at ang ganap na pagkaputol and internal energy supply chain ay nagtulak sa pasensya and mamamayan sa sugdulan. Naintindihan ni Pezeshkian na kung walang tinapay at kuryente ang matao, wala silang pakialam sa mga ideolohiya ng paglaban o mga misil. Natatakot siya sa isang pagsabok ngang lipunan, isang pangalawang Green Revolution na ubos sa lahat ng narating ang rehimen bago pa man makadaong ang Amerika. Sa kabilang banda, ang mga mabalasik na opisyal nga IRGC na pinamumunuan ng mga kahalili ni Ahmad Vahidi ay may ibang pananaw. Para sa kanila, ang pananatili ng Revolutionary Guard ay nakatali sa digmaan.
Itinuturing nila ang mga argumento ni Pezeshkian bilang kaduwagan at pagtatraidor sa mga mitiin ng revolusyon. Walang pakialam ang ERGC sa GDP o sa exchange rates. Ang mahalaga lamang sa kanila ay ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan at ang kaligtasan ng makinaryang militar. Ang labanan sa pagitan ng Dov Kalapati at Hawklawin sa Tehran sa sandaling ito ay hindi lamang debateng politikal, kundi isang digmaan para sa kontrol sa kinabukasan ng bansang Iran sa pagitan ng dulong baril at ng tinapay. Ngunit ang pinakanakakamanga ay nasa signing ng negosasyon ng Washington sa dulo ng baril. Bakit sa gitna ng malupit na decapitation operation kamakailan, ang tauhang tulad ni Foreign Minister Abbas Araghchi o Speaker of the Parliament Muhammad Bahir Ghalibaf ay nakaligtas pa rin? Hindi ito pagkakamali ng Mossad o ng CIA. Ito ay isang tusong estratehiya para sa isang exit door. Ang Amerika at Israel ay nagbibigay ng isang lihim na uri ng immunity para sa mga huling diplomatang ito. Sa pamamagitan ng pagtitira kina Araghchi at Ghalibaf, nagpapadala ang Washington ng mensahe na handa kami ng hapak para sa negosasyon, ngunit para lamang ito sa mga marunong makinig. Ang nga mapanghamon sa digmaan ay pupuksain, tanging ang nga may kakayahang mamuno sa Iran pagkatapos ng tunggalian ang hahayaang mabuhay. Ito ang senaryo ng good cop, bad cop sa antas ng geopolitics. Sa isang banda, ginagamit ng Amerika ang malupit na lakas ng Duo Spirit upang durugin ang nais ng digmaan. Sa kabilang banda, ginagamit nila ang buhay ng mga moderatong opisyal upang lumihangang internal pressure na pipilit sa Iran na linisin ang sarili nitong hanay ng galawin. Ang bita na ito ay seryoso dahil tinatanggal nito ang pagkakaisa ang tanging natitirang espiritual na sandata ang Tehran, isang bansa na nakatayo sa bingit ng sariling pagkawasak kung saan ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang nga US Marines sa dagat, kundi ang matinding hinala at pagkakabahagi. Maging sa loob ng meeting room ng Politburo, ang Iran ay nanginginig hindi lamang dahil sa mga bomba kundi dahil alam nilang ang oras upang pumili sa pagitan ng isang mapait na kasunduan at ng ganap na pagbagsak ay binibilang na lamang sa mga araw. Mga Ginoo at ginang, ang mga sinuri natin sa espesyal na balitang ito ngayon ay hindi lamang basta mga headline tungkol sa isang tunggalian sa Gulpo. Ito ang pagguhong isang lumang kaayusan at ang pagsilang ng isang bagong era kung saan ang tago at malakas na puwersa ng mga Duo Spirit at ang malamig na determinasyon ng US-Israel coalition ay muling nagbigay kahulugan sa konsepto ng deterrence. Wala na tayo sa yukto nga hungka na banta. Tayo ay nasa panahon ng gahatol na gawa sa bakal at apoy. Ang esensya ng digmaang ito ay higit pa sa simpleng relihiyoso o teritorial na alitan. Ito ang muling paghubo sa bagong kaayusan sa mundo sa gitnang silangan. Nagpadala ang Washington ng isang matinding babala. Kapag ang nuclear threshold ay ginalaw, lahat ng pagpaparaya ay maglalaho. Ang pagbura sa hanayngang nga general ng RGC at ang pagpapatumba sa mga pangunahing nuclear infrastructure ay hindi lamang para sa parusa, kundi upang permanenteng tanggalin ang kakayahang mang-atake ang isang rehimen na pinili ang landas ang direktang pakikipagtuos sa mga superpower. Ang Iran ay nakatayo sa harap ng dalawang landas ng tadhana at ang oras ay hindi na pabor sa kanila. Unang opsyon, tanggapin ang isang radikal na pagbabago, isuko ang ambisyong nuklea, at kalasin ang network ng proxy military kapalit ng pananatili ng bansa. Pangalawang opsyon, patuloy na kumapit sa mga ekstremistang mitiin at panorin ang buong bansa habang dinuduro sa ilalim ng masipit ng USS Tripoli at ng mas squadron ng F-35. Ang malupit na katotohanan ay kapag ang command structure ay naglaho na parang uso at ang loop ay may malubo ng bita, ang Tehran ay wala na sapat na puhunan upang tumaya pa sa anumang bagay. Ang digmaang ito ay isang mahal na aral para sa anumang puwersa na naniniwalang maari nilang gamitin ang economic hostages o ang multok ng nuklear upang takutin ang pandaigdigang kaayusan. Isang era kung saan ang katahimikan ng mga kalapit na bansa ay ang pinakamalaking pagsang-ayon para sa isang makasaysayang paglilinis. Papalapit na tayo sa dulo ng 21-day roadmap at sa bawat segundong lumilipas, ang mundo ay nagpipigil ng hininga sa paghihintay sa susunod na hakbang ng isang Iran na nasusukol na sa kanto. Ang huling tanong na nais naming iwan sa inyo, mga strategic observers,
magagawa kaya ng Tehran na itaya ang huling 450 kilograms ng uranium kapalit ng pananatili ng rehimen? O pipiliin nilang umatras bago pa man bumaksak ang espada nga katarungan? Iwanan ang inyong mga opinyon at pagsusuri sa comment section sa ibaba. Patuloy naming ihahatid sa inyo ang mga pinakanakakabang pangyayari mula sa pugon gitnang silangan sa mga susunod na balita. Salamat sa inyong pagsubaybay sa malalim na pagsusuring ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification upang hindi makaligtaan ang mga pinaka-espesyal na ulat militar. Paalam at hanggang sa muli!